Paano nga ba pag ang employer ay hindi nagbigay ng EOS or end of service? Ang tanong ng isa nating kabayan, isa siyang kadama or kasambahay. Ganito po yun, paano ba maklaim ang EOS? First thing, kung ikaw ay magpo-for good na or uuwi ka ba sa Pilipinas. Second, if magta-transfer ka ng sponsorship or ng job. Kung uuwi ka na sa Pilipinas, right after or before yung flight mo, kailangan na-receive mo na ang iyong EOS. Okay? Paano kung hindi siya magbigay? Paano kung ayaw niya? Paano kung sabihin niya na depende sa sponsor? Hindi po yan nakadepende sa sponsor. Meron po kayong right mag-claim ng EOS kahit kayo ay isang kasambahay. Nakapaloob po yan sa batas ng Law number 15 of 2017 on domestic worker law. Okay? Nakapaloob po dyan na may rights po kayong mag-claim pag kayo ay nag-work ng more than 1 year sa inyong mga employer. So, paano naman po pag hindi nagbigay? Pwede po kayong lumapit or tumawag, pumunta. Kung wala naman pong off, hindi makalabas, tumawag po sa hotline ng Ministry of Labor. Okay, sila po ang right authority para matulungan kayo maklaim ang inyong rights. Or di kaya, kung kayo naman ay magta-transfer ng sponsor or ng employer, bago kayo mag-claim ng settlement or ng EOS, kailangan fully transferred na po kayo sa bago ninyong sponsor. In that case, wala na po silang choice na makancel kayo. Yung iba kasi ang nangyayari, nagki-claim before pa magpa-process ng transfer. So in that situation, baka i-cancel yung mga ID mo. Okay? Tandaan po, kayo po ay may karapatan mag-claim ng EOS kahit kayo ay isang kasambahay. Dapat po nasa tamang proseso lang at lagi po tayong susunod sa sa batas ng host country. Hindi dapat magbabiolate, walang violation, walang ginawang wala kayong binviolate na batas. Kung gusto nyo pong ma-claim yan, yung rights nyo, ganun lang po, sundin nyo lang po yung sinabi ko. And again, disclaimer po, this is for general awareness only. Based po ito sa Qatar Labor Law. For any such cases, please mag-consult po kayo sa right authority, which is ang Ministry of Labor.